Father God, in the name of Jesus of Nazareth, we once again coming before your throne of grace and mercy. We would like you to reveal to us and disclose to us the intent of heaven, the principle of the Scripture, and the ordinances of your precept. Lord, this is the desire of our hearts to know you more, because God, truly, Lord, without knowing Christ, we are ignorant of many things, because knowing Scripture is knowing your Son, and knowing your Son is a real life. Father God, through the power of the Spirit, lead us and guide us. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating pag-aaral. So this month of August, it's more about searching the hearts of a person, of a Christian, ang kanyang relasyon sa Diyos at sa kanyang sarili. At ngayon po, having a right heart without pride, prejudice, and bigotry. Ano ba yung salitang yan? Pride and prejudice. Yung pride lang alam natin, prejudice and bigotry, parang hindi ko alam yung salitang yun. So, it is a matter of being selfish, pagiging makasarili, walang tama kundi siya, at nawa itong araw na ito, kausapin muli tayo ng Lord na pasiyasat natin yung ating mga puso. Okay? Punta po tayo sa Luke chapter 9, verse 45 hanggang 55. If you have your Bible with you, this gonna be a Bible study. Okay? Nandiyan po, naka-plus po yan sa script sa ating billboard. Verse 46 of Luke chapter 9. An argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him stand beside him. So tingnan po natin ang istorya ng unang argumento ng mga disipulo. Hindi po sila nag-aaway dahil merong isang bagay na hindi sila pinagkakasunduan. Hindi sila nag-aaway dahil yung isa maraming pagkain o mas mayaman yung isa. Ang kanilang point of argument ay to which of them will be the greatest. Hindi bagay kundi identity. Sino ba sa amin ang pinaka-the best? Pinaka-gwapo, pinaka-maganda at pinaka-magaling? Yun ang kanilang argumento. Pag sinabing argument, it is a reasoning, mental contention, it is a battling of minds, and insisting of principles. Kaya meron silang pag-aaway, ang kanilang debate, sino kaya magiging matatag at matibay at mataas? Pangalawa kay Jesus. Kasi ito po, it seems that the favorite debating topic among the disciples was to which of them would be the greatest. Kasi nga po, they all counted on Jesus to take over the world as King Messiah. And the debate was about who was more worthy to be Jesus' chief associate. Sila po ang hinahangad nila yung mapalapit at mapadikit doon sa pinakamataas. Tayo ba ganon, mga kapatid? Ngayon, sabi ng Bible, in verse 47, Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him stand beside him. Ako nakikita ng Panginoon, siguro naririnig niya may argumento itong mga batang ito. Ano kaya pinag-aawayan nila? Alam ng Panginoon, ang kanilang pinag-aawayan ay kung sino yung pinaka-the best at pinaka-greatest sa kanila. Ano pong prinsipyo na kukuha natin sa babasang scriptures? Pag meron po tayo mga away-away at argumento sa isa't isa, nalalaman ni Lord yung ating mga iniisip. Amen. Nag-iisip ka na masama doon sa kaaway mo at katunggali mo, alam ng Lord ang iyong pinag-iisip. Both of you, God knows your thought. Thoughts are words to God. And whisper is a shout to Him. Yung isip mo, salita sa Diyos yun, narinig na yun. Yung bulong mo, sigaw sa Kanya. Kaya wala tayong nakatago. Amen? So, bakit nagkakaroon ng conflict sa grupo? Ang problema po is, sino ba ang magaling? Sino ba ang mas mabuti? Sino ba ang mas tama? Sino ba ang mas mataas? Kaya po sila may argumento. So, the point of argument is no than others na, kasi maraming churches nagkakaroon ng argument yung mga members. Meron ang church nag-split Ano pinag-awayan? Gagamit ba ng bechin o hindi? Cute. Late na bagay,
Ano ba yung carpet ng simbahan? Pula o asul? Yung kortina, gagamit ba ng drums o hindi? Yan ang mga nonsense na pinag-aawayan ng mga Kristiyano. Ito, pinag-aawayan nila, hindi bagay, kundi yung sino. Which of them would be the greatest? O, tignan niyo yung katabi mo kung great yan. Tignan niyo, siguro, kayo makiya. Mukha bang great o mukhang habag naman na mukha? Pero hindi greatest, great lang. Maraming tao, ito kasi ang problema. Kaya nagkakagulo-gulo ang mundo. Sino bang mas magaling sa atin? O sige, magaling ka na, huwag na magulo ang mundo natin. Sa mag-asawa, ganun din. Mas nauuna pa yung interest ni babae kaysa si lalaki kaysa kay babae. Sa magkakapatid, ganun din. Sino ba ang pinakamalaking mana makukuha? Mas bunso ka, konti lang sa'yo. Mga ganyang bagay pinag-aawayan. Who is the greatest? Wala namang greatest na tao. Sino bang greatest na tao? Only the greatest one who ever lived is Jesus Christ Himself. Kaya it is not about us. It is all about Him. Kaya ibaba mo yung sarili natin lahat. So, anong ginawa ng Panginoon? Dahil alam ka ng mga pinag-iisip? Little child. Pasok, Brad. Bakit kaya little child? Anong turo ang ini-impart ni Jesus Christ? Then He said to them, whoever welcomes this little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. So the little child, Jesus Christ and the Father. For he who is the least among you all, he is the greatest. Baligtad. Siya daw ang pinakaaba, siya ang pinakamadakila. Ang siyang nakakaawa, ang siyang pinakatakila. Ang siyang pinakamahina, ang siyang pinakamalakas. Ang siyang wala, ang siyang meron. Ang siyang nahuhuli, siyang nauna. Bakit ganyan ang salita ng Diyos? Dahil ang Diyos po ay binabaliktad niya ang sistema ng mundo. Sa mundo, pag gusto mong maging sikat, magpakauna ka, lapakan mo lahat. Daaganan mo lahat upang umangat ka, upang apakan mo sila para ikaw ay maitaas. Hindi, sa Lord, ikaw ay bumababa, kaya ikaw ay tumataas. Now, the principle is this. During the time of Jesus Christ, children are not counted as human beings, they are counted as property. Kunyari, ito anak ko, property ko yung anak ko. Hindi pa sila consider as a part of the society na contributory sila sa pag-unlad ng sosyedad nila, kaya sila po ay a sort of property. Tayo po, kunyari, meron kang imimit dyan sa Fukushima. Fukushima ka ba nagpunta, Brad? Ha? At sabi ni Sancho, you are going to meet a 5-year-old child dun sa Eki. Hindi mo alam yung lugar, hindi mo kilala yung tao. Compare sa ganitong sitwasyon na you are going to meet this man, an ex-convict, dun sa Eki na yon, alas 12 ng gabi. Anong feeling nyo pagka dalawang option, pipiliin yung i-meet? Isang brusko na mamamatay tao na alam, hindi mo kilala, o isang batang 5 years old na susundo sa'yo sa Eki. Hindi mo alam yung lugar, madilim yung lugar. Tapos meron daw lalaking magbibit sa'yo doon. Hindi mo alam, kasi babae ka pang tao, kanya kakalian, sa buntis ka. Sino kaya yung taong yun? Baka patayin ako noon, hold upin ako noon. Mas madali nating matanggap yung bata. Hindi tayo natatakot, hindi threatening yung bata eh. Kasi 5 years old nga naman, ano magagawa sa isang adult? If you would welcome the little child, you welcome Jesus Christ. Isa pa kong punto makita natin sa bata. Little child, they are not intimidating. Little child, they are not good at deceiving. Alam mo yung bata, pagka nagsisinungaling, huli mo kagad, no? Mahirap ang bola yung bata. Dahil hirap sila magsinungaling kasi natatakot kagad sila pag alam nila mali ginawa nila eh. Pero pagka-adult, magaling, maraming paikot-ikot yan. Alam mo kasi, medyo bibili pa ako dun sa convenient, kaya medyo ako na-late yung pala, pachinko pa. So, we could really understand the difference of adult and little child. They are not threatening, they are not good in deceiving. So, if we are not acting like the little child, we are not acting like Christ.
Kaya binigyan niyang diin. Kayong mga nagdidebate. Kaya minsan sa debate, nanonood ko kagabi nung The Exorcism of Emily Rose. Yung dalawang abogado nagdidebate. Kasi ang kanilang dependent, yung isang pare na in-exorcise si Emily Rose, namatay. Yung pala may sakit na epileptic, hindi pala demon possessed. Binubrus ko nung isang abogado, yung babaeng abogada. Sabi ko, ba't ganito pala pag may argumento, no? Dinadala sa, pataasan ng kilay. Papulahan ng mukha. Ganun ba kayo pag nagagalit na kayo, pag meron kayo argumento, pag tumataas na yung kilay mo, kumakapal na yung mukha mo, tumatahimik na yung kausap mo, ay, galit na si sister, galit na, huwag na tayo magsalita. Nagagalit na. So yung bata po, kahit pagalitan mo, umiiyak na lang. Hindi sila nanloloko. They could not even tell a lie. Alam nila, pag nagsisinungaling lang sila, natatakot sila. So welcoming the little child in His name, tandaan natin, pangalan ni Jesus Christ, as if you are welcome Him. And He that welcome Jesus Christ, welcome the one who sent Him. So, the point of argument, ibinigyan kayo ng Jesus ng Panginoon, maging katulad kayo ng bata. Kasi maraming account sa Bible, sinabi niya, kung hindi kayo magiging katulad ng bata, hindi kayo makakapasok ng langit. Dahil ang bata nga ay hindi nakakatakot ang mukha, hindi nakakatakot ang itsura. Nakita kayo ng newborn baby, yung takit kayo, di ba? Pero nung tumanda tayo, ayun ang tignan. Yung mukha ng taong yun. The same person you saw 15 years ago, hindi mo naman tuloy makita nung 20 years na siya. Kasi mukha na siyang tigre. Dati mukha siyang beautiful lamb. So, nababago kasi ang perception pag nagiging matigas tayo, nagiging mature tayo, ayaw ko ba ang tao habang tumatanda, lalong tumitigas ang ulo at tumitigas ang damdamin. Kaya manumbalik tayo sa pagiging isip bata. Hindi naman sabihin maging childish tayo, O maging parang bata, yung ating pananaw, inosente, walang pandaraya, walang pananakot, merong mababang kalooban. Anong kasunod yan, brother? Ang sabi? Nagkaroon po ng controversy. Yun ba yung kasunod? No. Verse 49. Ang sabi dito, Master, sabi naman ni John, we saw a man driving out demons in your name, and we tried to stop him because he is not one of us. Nag-uusap sila patungkol sa bata, pumasok na naman tong si John. Tingnan natin si John na pinag-aralan natin last week, itong magkapatid na to, kapatid niyang si James, medyo burusko itong dalawang to Tigasin to. Kaya tawag sana, son of the thunder. Tingnan natin mabuti, mamaya kung anong klaseng ugali itong disipulong to. We! Ibig sabihin, hindi lang siya mag-isa. Proudly, kapatid niyang si James, kasama niya. So, a man driving out demons in your name. Meron po kami nakitang lalaki, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. And we tried to stop him. Bakit? Because he is not one of us. Hindi daw member ng church natin yun Kaya pinito namin, ay, magtigil ka, huwag mong palayasin yung taong demonyo dyan. Hindi ka naman Christian, hindi ka born again, hindi ka Methodist, hindi ka Baptist, hindi ka Pentecostal, hindi ka Spirit-filled, hindi ka Kristiyano, Muslim ka. Pinapahinto nila. Bakit? Ang dahilan daw, hindi naman natin kasama Kaya namin pinapahinto. Maraming Kristiyano kasi iba-iba kasing denomination. Meron pong Methodist. Sino dito Methodista? Taas ang kamay. Catholic. Sino dito Catholic? Ano Catholic dito? Muslim na Muslim. Protestante. Sino dito Protestante? Ikaw. Kaya anong denomination mo? Presbyterian? Evangelical? Kaya pala ganyan tsura mo. Ikaw si Tanora, anong denomination ka? So meron po tayong background. Meron Baptist, may Methodist, di ba? Meron kayong denomination yan Pero may pagkakaiba sila sa mga pamaraan sa doing church. Katulad nating mga charismatic, nagda-drums. Kami, hindi kami nagda-drums. Kaya mga ganon. Iba nagpapalas ng demonyo, iba hindi naniniwala doon. Iba nagtatangs, iba hindi nag-speak in tongues. Pinapahinto nila. Kasi kung pabasahin yung istorya, yung background, ganito yan.
Mababasa natin yan sa Luke chapter 9 verse 40 saka sa Mark chapter 17 verse 29. Meron pong isang bata na aalihan ng masamang espiritu, dinala nung magulang dun sa mga disciple. Di-rebuke sila ng rebuke. In Jesus' name, lumayas ka rito. Hindi lumalayas yung Diablo. Sabi nung tatay, ano ba naman yan, Panginoon? Itong anak ko, nakaanihan ng demonyo, hirap na hirap, mamamatay na. Dinala namin sa mga disciple nyo, hindi po ma-rebuke, hindi po mapalayas. Di ba nagalit si Lord sa kanila? Wala kayo sa pananampalataya. Ang ganitong klaseng demonyo, hindi nakukuha, hindi napapalayas sa magitan ng pagsisisigaw, kundi sa magitan ng prayer and fasting. Baka kulang yung mga disciple, kulang itong mga to sa prayer and fasting. It was a frustrating to them. Sila yung kadikit ng Diyos, sila yung walang magawa. Yung hindi nila kasama, sila yung nakakatanggal. Minsan nakakahiya eh. Tayo pa mga Kristiyano, tayo walang nagagawa. Yung mga hindi Kristiyano, yung mga nagagawa sa mundo. May balita nga, yung Procter & Gamble daw, they are supporting the Church of Satan. Parang sabi kasi daw ng Presidente, because Christianity have nothing to do with, cannot make any difference in the world. Di ba? Kaya minsan, nakakahiya tayo mga Kristiyano, tayo nakadikit sa Diyos, walang nagagawa. Walang na itutulong sa mga tao. Makapag-counsel, di makapag-counsel. Mag-share, di nag-share. May mga demonyo doon sa palipaligid, di niya mapalayas. Paano siya? Di na yung demonyo. May demonyo siya. Para magpapalayas, hindi kami may karga ng demonyo. Di ba mga Kristiyano yan, ha? Praise the Lord. Hello, nandiyan po ba kayo? Paano hindi makapagpalayas ng demonyo? Sila nagbabaratan. Sabi ng demonyo, kayo hindi magkasundo eh. Tapos palalayasin mo pa kami. Alam mo yung mga demonyo, di rin nagkakasundo yung mga demonyo. Evil spirit yun eh. There is no unity in hell. No love, no peace, no understanding. Kasi nga hell yun eh. Hatred, selfishness, remorse, lahat ng klase ng negative nandun sa hell eh. Paano nga sila makakapagpalayas ng demonyo? Sila hindi magkaisa. A house is divided, cannot overcome anything. Kaya kapag nahati ang bahay, kayang gibayin eh. Ang ginagawa ng marami, divide and conquer. Divide and conquer. Alam niyo yung principle na gano'n? Hatiin mo sila sa kanyang papasukin. Dahil mahina sila eh. O, tingnan niyo itong mga disipulong to. Nag-aargumento, sino din the greatest, and Diablo lang, hindi nyo matalo. Naghahanap pa kayo, sino the greatest. Try to imagine ourselves, Christian. Tayo ba yan? Hello? Kasi kung tayo mismo mga Kristiyano, walang unity, sabi ni Satanas, paano nyo matatalo itong ang laki ng siyudad ng Tokyo, ang daming Diablo dito. Kayong nasa loob ng arsenal ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, upon this rock, the truth, I will build my church, even the gates of hell will not prevail against it. Imagine niyo, tayong pinakamatibay na institusyon sa mundo, pero yung church wala nagagawa. Ilang Christian churches meron dito sa Japan, ilang mga mission organization, ilang missionaries meron dito. Anong nagagawa pa natin? Wala pa, dahil watak-watak pa yung utak ng Kristiyano eh. Ayaw namin yan, Methodist yan. Ayaw namin ito, nagtatang. Ito, nagpapalas ng demonyo, ayaw namin yan. Ito, patalon-talon, ito, tatakas ng kaway, kami gano'n. Paano natin maayos ang mundo kung tayo po'y magkakahiwa-hiwalay niya sa mga minor doctrines na yan? Kasi kami ang tama, dapat ganitong sistema. So they tried to stop him. Anong ginagawa ng lalaki? Nagpapalayas ng demonyo sa inong pangalan. Ayun daw. Jesus' name naman pala yung ginagamit eh. In your name, hindi naman name ni Satanas o name ni Virgin Mary. In Jesus' name. Ano sabi niya? Because He's not one of us. Ang kanilang reason, hindi natin kasi kasama sa fellowship. Hindi kasi umati ng God's flock yun, kaya hindi taga rito yun. Kaya inawat namin. Pero sa totoo lang, ayaw nila. Dahil yung ibang Christian na yung may power to cast out demons, sila wala. Bakit? Kasi di ayos ang puso. Sila pa yung mga alagad ni Jesus Christ. Ano ba naman yan? Ikaw na yung malapit sa Diyos, ikaw pa yung walang power sa Diyos. Imagine niyo itong reasoning na ito pinag-aaralan natin. Dahil po hindi ayos ang puso. Kaya ito sinasabi natin, kahit anong amount ng prayer mo, anong amount ng pag-attend mo sa church, sa Bible study, at pagtatithe, pag-offering, lahat ng gawin mo patungkol sa Kristyanismo, pag ang iyong puso ay, ako pa rin ng greatest, yung mga classmate ko, yung mga kapatid ko, yung mga churchmate ko, nonsense yan, ako ang pinaka-the best, ako ang pinaka-magaling.
talo ka pa rin dahil ang taas mo, kaya wala kang magawa. Kaya sabi ng Lord, it is not by might, nor by power, it is by my spirit natin. Huwag na po natin pakialaman. Ano sabi diyan? Kung ano yung meron sila na wala tayo, kanya-kanyang calling yan. Kaya minsan sabi ko, Lord, ba't ang music ng GFCA pa hindi pa ganun katindi? Eh baka hindi tayo doon tinawag sa ganun kagaling sa music dahil wala pang mga musician dito. Yung isang church, pumunta ako sa Waseda, ang galing, full band. Pag ganyan pa lang na instrumento is talagang mabagsak na yung espiritu, mararamdaman mo talagang power. Anointed pala sila ron. Eh doon sila magaling, doon sila tinawag eh. Eh kung tinawag tayo sa teaching, dito tayo magaling. Kanya-kanyang calling yan, di ba? Kung tinawag tayo sa pagpapalalim ng Word of God, doon tayo magaling, doon tayo kung tinawag tayo sa evangelism, doon tayo magaling tayo mag-reach out, doon tayo mag-excel. Pero hindi natin sinasabi na huwag natin improve yung music natin. So we have to, kanya-kanyang respetuhan lang yan. There are churches na magaling sila sa fellowship. Meron simbahan na talagang araw-araw, every week, meron silang barbecue party. Kaya naman yung banding nila, pare. Talaga nagtatabaan sila. Sabi ko, okay, dito fellowship na to. Gusto ko umatin dito, ah. Araw-araw may barbecue party sila. Halos araw-araw. Ang lakas ng fellowship nila, yung banding nila. Kaya medyo kulang tayo ron, eh, no? Kanya-kanya tayo, pagdating ng kainan, kanya-kanya, uwian na agad, eh. Meron namang churches, ang lakas sa evangelism. Halos linggo-linggo, nandun sila sa mga eki, nagbibigay sila ng Bible tracts para makarami silang makikayat na Christians. Meron namang church talaga ang kanilang forte sa deliverance. Talagang lahat ng member doon nagpapalayas ng demonyo. Kaya nga pangalan ng church nila, alam mo yung pangalan ng church nila? I rebuke you, Satan, in the name of Jesus Christ of Nazareth Christian Fellowship. Bula, Bulacan. Ang haba. Hindi na pa. Lahat ng member doon nagpapalayas ng demonyo. In Jesus' name. So, kanya-kanyang calling, kanya-kanyang panawagan. Kung ano yung passion ng pastor, minsan yun ang nangyayari sa kongregasyon. Kaya katulad ko, more on church planting ang aking passion eh. Kaya mabilis ako mag-pioneer ng isang grupo. Ng cell group, tapos bigla silang tuturuan, bigla lalaki na lang sila, bahala ng Panginoon pagka pinalago sila. So, kanya-kanyang calling. Ang calling po nung isa sila ang calling nila kasi magdisipulo eh. Ito, magpalas ng demonyo. Sabi ni Jesus Christ, do not, ano daw? Do not stop him. Jesus said, bakit? For whoever is not against you is... At tingnan, medyo i-dissect natin itong statement na binitawan ni Jesus Christ galing sa bibig niya. Huwag niyo silang pipigilan. Okay? Listen. Sino man ang hindi laban sa'yo, ay kakampi mo. Hindi niya sinabing, sino man ang hindi pumapansin sa'yo, ay kalaban mo. Sino man ang hindi nagbibigay sa'yo ng ulam, ay kalaban mo. Sino man ang hindi nagbibigay sa'yo ng mga pabor, ay kalaban mo. No. Ang sabi ng Panginoon, for whoever is not against you, is for you. Bakit po? Tingnan natin ang presentation nila. For there are many that are wrongs in some aspect of their presentation. Okay? Iba-iba lang po yung presentation ng gospel. Minsan, yung iba nagpipreach ng gospel through music. Ako naman nagpipreach through street evangelism. Minsan, sa Pilipinas, tatayo ako sa bus. Sabi ko, bago ako kumangaral, hindi po ako mangungulekta. Dahil di po kami ibang grupo na nangungulekta ng pera. Share lang ako ng gospel. There are people na gusto kami pahintuin. Ingay naman ito. Nagpunta po ako sa Weno. Meron po ako na-meet dyan isang grupo ng mga Christians. Meron silang live speaker. It is during Christmas time. Anatawa, yes, Kristo aini. Shinji nasai. Jigo ko ikinayoni, yes, Kristo, shinji ko tasinmasen desyuka. Nag-evangelize doon sa Weno. Sabi nung lasing, ano oras sa'yo? Sabi ganyan sa kanya, sinisigawan siya. Pinapatigil, sabi nung lalaki, kung ako urusay, patigilin mo yung tren, mas maingay sa akin yung tren. Ilalim siya ng tren eh. Hello? So, do not stop them. Kung ang kailang ginagawa ay para sa kaluwalhatian ng Diyos,
at sa ikalulugod ng Ama at kalalaganan ng kanyang salita, do not stop them. Di ba? Kaya minsan, naiinis tayo. Kaya kung nakakasira naman talaga, pwede nating i-review. Katulad nung bibigyan ka ng sobre, tapos para sa donasyon po yan, kahit magkano. Ano ho kayo? Born again po kami. Naku, nasisira tayo mga born again pagka gano'n. No? Kaya minsan kinakausap ko sila, sister, di yata bagay. Sa church yata ang collection ginagawa, hindi sa mga unbelievers. Wala sa Bible yun. Mayroon kayo makikita niyan sa Philippine Embassy, sa Metrobank, sa PNB, sa Immigration. So, it is not proper, no? Hindi kasi minsan mga Kristiyano wala sa lugar eh. Minsan sumakay naman ako ng elevator sa Makati. Biglang meron nagtangis na ganun. Takot tuloy yung mga tao. Umatin po kami ng fellowship, Bible fellowship dyan. Yung itong anak ko kasi, nanggigil nun sa isang bata, kinagat. Kinagat yung baby. Yung isang Christian naman to, kala mo, talagang mayroong demonyo na, nag-speak in tongues siya, nire-rebuke niya yung sakit ng kagat. Sabi ko, minsan mga Kristiyano kasi, minsan wala sa lugar eh. No? Wala tayo sa lugar eh. Kaya, ngawa ng Ebanghelyo, minsan nakakatisod na tayo ng ibang tao. Kaya minsan talagang dapat ihinto naman yung iba, wala kasi sa lugar eh. Pero yung kaso pinag-aaralan natin, ito, nasa lugar naman, nagpapalayas naman ng demonyo dahil nga nahihirapan yung naanihan, pinapatigil nila. Ang wala sa lugar dito yung umaawat. Yung umaawat ang wala sa lugar dito. No, brother, nasa lugar ba yung umaawat lang? Wala sa lugar yung umaawat lang. Do not, sabi nga ng Lord, kaya pinagalitan sila. Do not stop him. Huwag niyo papahinto. Kasi nga, yung lahat naman ng hindi laban sa inyo, para sa inyo naman yan. Ibang account na sinabi ni Jesus Christ, ang sino mang nagpapahayag sa akin, gumagawa ng kababalaghan sa pangalan ko, no, likewise, will say something against me dahil sila po ay ginagamit na instrumento ng Panginoon at wala rin gagawin ang sasabihin laban niya sa Panginoon. So, we need tolerance when it comes to differences. Okay, may pagkakaiba ho tayo sa pananaw sa isip. Hindi lahat sa inyo ay gustong kumain ng baboy, o dinuguan, o burger. Kanya-kanya conviction kasi yan eh. O iba, hindi kumakain ng natto. Huwag nyo naman kayo magalit doon sa hindi kumakain ng natto dahil gusto mo yung natto. O hindi ka kumakain ng ice cream dahil iba gusto ng ice cream. O cakes. Ikaw gusto mo yung cakes. Pag walang cake, galit na galit ka. Ano ba naman party to? Walang cake. Birthday pa man din. Huwag kayong ganun. Basta maging tolerable tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Kasi hindi naman natin kontrol ang mundo at ang buhay at isip ng bawat isa. Meron silang ginagawa na kakaiba sa atin, maging mapagpakumbaba tayo at marunong tumanggap sa pagkakaiba ng ibang tao. There is always individual differences. Amen? Iba-iba ho tayo talaga. Hindi natin pwedeng pagsama-samahin. Pero pwedeng magsama-sama. Meron na tinatawag na unity in diversity. Pagkakaiba-iba sa pagkakaisa-isa. Diba? Tingnan nyo na lang yung kamay nyo. Bakit hindi sila pare-pareho? May makapalang muka, may sisi ng sisi, meron namang yung maintindihan sa nagpupunta, merong tahimik, merong nangungulangot. Iba-iba yung kanilang variation, pero nagkakaisa sila at meron silang functions as a body. So with the body of Christ, Pastor Brother, may contradiction din ang nangyari. Una, conflict. Pangalawa, controversy. Ito naman, contradiction from unbelievers. As the time approach, for Him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. Prior to this passage, kung babasahin natin sa taas yung context niyan, nagsalita na si Jesus Christ sa disciple niya, ako'y pupunta ng Jerusalem at ipagkakaluluroon at ibibigay sa matatanda at parurusahan, ipapako sa krus at pamamatay. Alam na ng mga disipulo na may mangyayari sa Panginoon. Kaya ang sabi rito sa usapan, Jesus resolutely set out for Jerusalem. Alam niyang mamamatay siya. Kung alam niyo mamamatay kayo, doon sa pupuntahan niyo, pupunta pa ba kayo? Hindi. Kung wala kayong mission. Ngayon, kung alam kasi niyo na may mission kayo sa kamatayan ninyo, hindi na kayo matatakot like what happened to Jesus Christ. Alam niya ang kanyang mission is to die for humanity. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. The purpose of His coming to earth is to die for the sin of all mankind. Amen?
Kaya determinado siyang pumunta ron. Walang makakadlang sa kanya. Patay kung patay. I'm determined to go to Jerusalem. No one can stop me. Even you, my 12 disciples. So, anong cultural identity nila? So, sabi ng Panginoon, nagpadala siya ng messenger to get things ready for Him. Tignan po natin ang istorya. Determinado ang Panginoon pumunta sa Jerusalem pero mag-stop over siya sa Samaritan village. Ano ang nangyari, kapatid? Pasok. But the people, ayun na naman, but the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. Alam ng mga Samaritan, sino pupunta rito sa lugar sa barangay namin? Yung boss namin, si Jesus Christ, from Nazareth. Jewish po kami lahat. Hindi kayo welcome dito, mga Hudyo kayo. This is a Samaritan area. This is a territory of our forefathers. We have nothing to do with you. Ano pong nakikita natin, mga kapatid, sa tinuturo ng Panginoon? Pag sinabi kasi nung araw, punta ka ng Japan, ay Japayuki yan. Hindi nyo nadidinig yun? Lahat yata nagpunta sa Japan, puro Japayuki. Gusto, Japayuki ka ba? Di naman, no? Brother, Japayuki ka ba? Di naman. Japayuki ba lahat kayo? Hindi naman. Kasi yun po, kasi ang konteksto ng araw ay, yung anak ni ating Aling Maria, saan nagpunta daw? Japan. Ay, yung Japayuki yun. Ganun kagad ang contention natin. We cannot judge people on their destination. Kung pupunta ako ng Tondo, ibig sabihin, taga-Tondo na ako. Hello, nandiyan pa ba kayo? Kung naihi ako ng pachinko, ibig sabihin, pachikero ako. Hindi naman eh. Napunta lang ako sa lugar na yun. Mayroon ako, hindi yan ang aking destination. Hindi yan ang aking buhay. Hindi yan ang aking kultura. Hindi yan ang aking lifestyle. It so happen kung nagpunta ka ng Amerika o London. Depende naman yan sa ginagawa mo, hindi sa pinupuntahan mo. Pupunta ka na simbahan, magchichismis ka lang dito sa loob. Anong pagkakaiba ng pupunta sa Tondo at mag-evangelize? Hello, nandiyan po ba kayo? Kasi po naiintindihan natin, minsan ginajudge tayo kasi saan tayo pumupunta. At ano yung identity natin, ginajudge natin yung tao. Yung iba nga pupunta sa church, kala mo pupunta ng disco. Yung iba naman, pupunta ng disco, kala mo pupunta sa church. Nakabelo pa, tapos hanggang dito yung palda. Iba yung, kasi hindi natin ma-judge ang tao kasi it is a matter of the heart. Ang puso ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem, mag-i-stop over lang naman, hindi naman sila tutuloy na matagalan doon sa Samaritan village eh. Ito yung mga tao, hindi siya welcome. Salbahe, no? People do not judge people by their destination. Kasi po, they are heading for Jerusalem. Heading for Jerusalem. Lahat ng nalay sa isip ng mga Samaritano na papuntang Jerusalem, Hudyo yan. Napapuntang Jerusalem, kaaway namin. Napapunta niya sa lugar na yan, hindi namin kabati. Nakita natin, they did not welcome in. Ano sabi ng magkapatid? Pasok, Brad. Ito na naman. Magkapatid na naman to, si John and James. May problema talaga to, magkapatid na to. Ilang beses na yan, kahapon sa kanin ko pa to, brother eh. Nung magkapatid na to, may problema to eh. When the disciples, sino yung disciples, in-identify na naman ni Luke. James and John, etong sagot. When James and John saw this, they asked the Lord, Lord, do you want us? Sino daw tatawag? Do you want us to call what? Fire from heaven to destroy them? Bakit? Kanina yung Diablo, hindi mo pala nakakatapos. Ito, tatawag ng kidlat. Kanina yung demonyo, hindi nyo mapalayas. Ito, tatawag pa kayo ng kidlat. May mga Kristiyano ho yan, mga kapatid. Masyadong dikit kayo. Alam mo si John, the beloved of Christ yan, yung nakaliling doon sa ulo ni Jesus Christ. He was the one who wrote the book of Revelation and the three epistles, 1 John 1, 2, and 3. Magaling na tao ito eh. Pero tingnan niyo ang ugali. Pag kayo ba, merong ayaw sa inyo, pakikidlatan nyo kay Lord. Lord, ayaw sa akin ni Jonathan, kidlatan mo siya in Jesus' name. Lord, ayaw sa akin ng asawa ko, kidlatan nyo in Jesus' name. Lord, ayaw sa akin ng isang deacon, so elders, kidlatan mo in Jesus' name. Ano ba naman yung Christianity na itong pinapakita rito nung itong magkapatid na ito, no? Medyo hindi pa humature itong dalawang to kasi mga panahon na tinuturuan pa lang sila ni Jesus Christ niyan. Kaya ganyan ang ugali. Kita nyo ang tapang. Ang tawag dito, Brother Ryan, is the Boanerges, the son of the thunder. Kaya yan ang tawag sa kanilang dalawa, John and James eh.
Son of CBD yan eh. Mangista yan, pero ugali ganito. Gusto niyo ba, Lord? Tatawag kami ng apoy mula sa langit para gibain na sila. Imagine niyo, in-snap lang naman si Lord ng slide, snap lang naman. Ganyan na kagad ang reaction. Tignan niyo, you can measure a man in the things that make them angry. Ang tunay na measurement ng isang tao, masusukat mo siya kung gaano siya ka-matured at katalino sa laki o liit ng bagay na kinagagalit niya. Minsan nagagalit nga yun. Panginoon ka ba naman, nagagalit ka na? Naibaligtad ko lang yung pinggan, hindi patihaya, pabaligtad. Sabi niya, hindi ganyan ang paghuhugas ng pinggan. Pinagpapalimag yung pinggan, pinagpabatag. Pinggan lang naman yun, kapatid. Hindi mo makuhang magpaaraya at magbigay ng pasensya at patawad. May mga ganyan tao, malilit na bagay na nag-aalburuto na, nag-high blood na. Ganyan ba kayo? Para ba kayo si John and James? Marami yatang John and James dito sa church. Hello, maliit na bagay lang. Gusto na kagad ng lindulay. Lindulin na yan, kitatan na yan. Ex mo na yan, ex. So, ano ba naman sa akin, Pastor? Dati ex mo na yan. Ano ba yung ex? Ex! Ibig sabihin, i-delete mo na yan. Para sa computer, i-delete mo na yung relasyon. Mga kapatid, mahabag po kayo sa humanidad. Kayo po ang may Diyos. Konting pasensya lang, habaan natin ng patience. Habang patience ito magkapatid, Brad, no? Imagine mo, kidlat kagad ang solusyon. Ilang taong mamamatay na bata doon at ilang mga inosenteng mga bata mamamatay sa barangay kung pakikidlat susundin ni Jesus Christ yung suggestion. Brother and sister, being like Christ means being merciful to others instead of harsh with them. Especially, we should remember that God says, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Romans 12, chapter 12, verse 19. And then last, but Jesus turned and rebuked them. Ilang beses na rebuke itong magkapatid na to. Kanina pinahihinto nila yung nagpapalas ng diablo, pinagalitan na naman sila. Eto na naman! They rebuked them and they went to another village. Tignan po natin. Turn and rebuke them. Pinagalitan. Hindi ganyan ang attitude nyo. Habaan nyo, pasensya nyo. Pagpakumbaba kayo, kayo masyadong high blood. Christian ka. Daladala mong pangalan ko. Kidlat ang sagot mo doon sa mga umisnab sa'yo. No, Sister Nora, gusto mo bang gano'n? Kidlatin mo kagad yung mga umisnab sa'yo? Huwag gano'n. Dalhin natin sila kay Lord. Ito ang nangyari. Kung ayaw nyo, sabi ni Jesus Christ, kung ayaw nyo sa akin, ito na lang gagawin ko. And they went to Another village. Kung ayaw ka doon sa lugar, huwag ka nang mag-stay doon. Ayaw ka na pala sa iyo doon eh. Do not stay on the place where you are tolerated, not celebrated. Mararamdaman mo naman eh, hindi ako welcome dito. Basta doon na lang ako, mas welcome ako rito. Ang dami ng pagkain dito. Ang dami ng ganda nga ng bahay na to, pero wala namang love dito. Doon na lang ako babalik doon sa kubo namin na kung saan ako itanggap at minamahal. Hello? Nandiyan po ba tayo? Amen. Stay in the place where you are celebrated, not tolerated. So therefore, brother and sister, ang Diyos hindi namimilit. Kung ayaw nyo sa Kanya, hindi niya kayo pipili, ipagsisiksikin yung sarili nyo. Di ba? Minsan nagsishare tayo ng gospel. O, tanggapin mo si Jesus. Okay yan. Reliyon ako. Katoliko ako. Sarado, tikandado, espirtado, simentado. Hindi na ako bubuksan. O alam mo eh, di wala tayong magagawa. Sinishare lang naman namin sa iyo, Panginoon, na para maligtas ka, punta ka sa langit pag namatay ka. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos eh. Ayaw din. Hindi pagsisiksikan ni Lord ang kanyang sarili kung ayaw niyo sa Kanya. Bahala kayo. Kung gusto niyo ma-bless, come to Him. If you don't want to be blessed, forget about Him. It is up to your own decision to receive or not to receive Christ. Anong sabi ng Bible? They went to another village. 9:30. 11:30, tapos. Ganyan lang kasimple yung pag-uusap natin. Meron tayong tanong na sasagutin. Mana tayo, Brad? Number 1. You want to suggest certain things which you think beneficial to your group. However, other people opposes you and trying to insist their own suggestions. Eventually, it leads to hated argument. How would you handle this?
What would you do as a Christian? Walk out or walk tool? Ayan. Pasagutin natin mamaya. Pangalawa. And you happen to attend a church different from your former church in some ways of doing church. Nevertheless, the people in the church really love Jesus and trying their best to live out the Christian life. Are you willing to join the church and be used by God there? Or you would stay away from it to find another church that fits your taste? Explain your answer. Number 3. In relation to sa pinag-aralan natin, if you feel you are not welcome in a certain place, would you still consider staying there? If yes, why? If not, why not? Number 4. How do you know that you are acting in pride and prejudice? What step you are taking to avoid such feeling and action? Okay, I would like you to group yourself by your number and answer the question. Siguro si Brother Bernard's number